adding and subtracting function is tough, but you want to ace your math test, but you already know the basic addition and subtracting, right? Now, let's level up. Hello everyone, my name is Andrea Nicole GBLN. I'm here to discuss the Unit 2 Lesson 1, which is the adding and subtracting of functions. Prepare to be surprised by how easy it can be once you understand it. Now, let's begin. So will be the first example of how to solve addition of functions. And I will explain it step by step for you to understand easily. So first, let me write this. Madali lang ma-identify kung ang function ay addition kung may sign na plus. Etong f plus g and x is same with f of x plus g of x. So, ang first na gagawin natin ay i-identify natin kung ano yung f of x. So, ang f of x dito ay ang 3x minus 2. Isusulat natin yan. Kasunod naman ay ang g of x. So, bago ay ikakopy natin ng sign which is plus because this is an addition. So, ang g of x dito ay ang x squared minus 5x plus 5. Okay. Nasulatan natin ang f of x plus g of x. Ang kasunod naman nito ay i-arrange natin or ipagtatabi natin yung mga similar terms. When we say similar terms, ito yung mga number na mayroong same na constant or variable. So, ang same dito ay ang 3x and 5x. So, ikakopy natin yan. 3x and minus 5x. Ang next naman na similar term ay ang 2, negative 2 plus 5. So, negative 2 plus 5. So, ang walang similar terms dito ay ang x squared. So, ikakopy lang natin siya. Plus x squared. And next is, i-find na natin ang value. So, how? First is 3x minus 5x. That will be negative 2. Next is negative 2 plus 5. That will be positive 3. So, wala siyang partner. So, i-bring down natin siya. So, ang next ay i-arrange natin siya into smallest value to largest value. So, i-first natin to, kaya wala siyang partner. And next is negative 2, 2x, and plus 3. So, easy. So, ito na yung final answer. Now, next example is f of x is equal to x squared plus 4x minus 1. G of x is equal to x squared minus 3. So, gagawin lang natin kung ano yung ginawa natin sa unang example. So, first, the f of x is 2x x squared plus 4x minus 1. And this is addition. So, ang gagamitin natin na operations is plus. And x squared minus 3. So, now, ano nga yung gagawin natin? Diba? Ang gagawin natin ay i-arrange ang merong may similar terms. So, ang merong similar terms dito ay ang 2x squared tapos, ang
Tapos ang x squared. Sunod naman ay ang 4x, wala siyang partner, so ibaba natin siya. Tapos ang negative 1 at negative 3 ang magpartner. Negative 1, tapos negative 3. So, tapos na natin na arrange. Ngayon, ay hahanapin natin ang value nila. So, 2x squared plus x squared is 3x squared. Tapos si 4x, wala naman siyang partner, so i-bring down natin siya. Plus 4x. Tapos etong si negative 1, tapos minus negative 3, ang mangyayari dito ay magiging negative 4, negative 4. So, hindi na natin ito ipa-plus pa or ano pa. Dahil ang 3x squared wala siyang partner, ang 4x squared wala din siyang partner, ang negative 4 wala din siyang partner. So, bale, ito na ang answer natin. Now, let's solve subtraction of functions. So, for example, f of x is, let's say, 3x minus 2. And the g of x, let's say it's x squared minus 5x plus 5. So, same sa addition, malalaman mo na na-subtraction ang functions kapag ang sign niya ay minus. So, f of x minus g of x. So, ang first na gagawin natin ay ikakopy natin ang f of x. So, 3x minus 2. This is a subtraction of functions. So, ang gagamitin natin na operation is minus. Next is g of x squared minus 5x plus 5. So, pagdating sa subtraction, may magbabago. Diba sa addition, kapag in-arrange siya ay, ang mga sign ay same pa rin. Pero, dito sa subtraction, sa second function, which is itong second function. Sa second function, kapag, di ba ang first step sa addition is i-arrange ang mga mayroong similar terms. And pag i-arrange mo, same pa rin yung mga sign, di ba? But pagdating sa subtraction, may magbabago sa second function. So, for example, ito 3x, ang kapareha dito ay ang 5x. So, ang mangyayari sa operation na negative 5x, magiging positive 5x. 3x plus 5x. Sa subtraction lang ito Kasi sa subtraction, kapag ipinagtabi mo yung mga similar terms, ang second function, which is ito, ay magbabago ng sign. So, sunod naman, negative 2, sulat natin, negative 2, and ang kapareha dito niya ay, ang kapareha sa negative 2 ay ang 5. So, ang mangyayari sa 5, di ba, positive 5 yan. Kapag ipinagtabi siya or pinagtabi siya sa similar term niya, ang second function na negative 5 ay magiging
positive ay magiging negative 5. Sunod naman ay itong x squared. Wala naman siyang partner, so ibaba natin. 'Di ba? Positive siya dito. Magiging negative siya kapag in-arrange na. So, na-arrange natin sila sa similar term. So, ngayon ay ipa-find natin ang value nila. So, 3x plus 5 magiging 8x. Tapos, negative 2 minus 5, negative 2 minus negative 5 is negative 7. So, etong x squared, wala naman siyang partner, so i-bring down natin siya. So, ngayon, tulad sa addition, ang step 3 is i-arrange siya into smallest value to largest value. So, x squared, tapos negative x squared plus 8x minus 7. So, hindi na natin siya pwede i-minus kasi ang x squared wala siyang kapareha dito. Ang ax wala din. Ang negative 7 wala din. So, yan ang subtraction. Now, let's